Ngayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, of Corva Lighthouse Fellowship. Anay na sab kita karon pag-resume sa atong series of Romans. Na kita sa Romans chapter 3 verses 1 through 20. Ang atong title karon sa atong mensahe maong Judgment on Jews and Gentiles alike. So kining Romans chapter 3 continuation lang ni siya sa katong atong mensahe natong una pagyud nga Domingo na Romans chapter 2 verses 17 to 29 nga ang Jewish religious superiority, no? So akong basahon Romans chapter 3 verses 1 through 20. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, they have been entrusted with the very words of God. Verse 3, what if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every man be a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us? I am now using a human argument. Certainly not. If that were so, how could God judge the world? Someone might argue, if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases His glory, then why I am still condemned as a sinner? Verse 8, why not say, as we are being slanderously reported as saying, as some claim that we say, let us do evil that good may result. Their condemnation is deserved. Verse 9, what shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. 13. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Verse 20. Therefore no one will be declared righteous in His sight by observing the law, rather through the law will become conscious of sin. So mga igsoon, makita nato karon diri na mga Hudyo, despite sa ilang pagka-superior religiously, pareha ra gihapon sila sa mga hintil na they are still accountable to God o ubos sa paghukom sa Dios. They are still under judgment, no? So mingon sila nga unsa man kunoy naka-benefit kung ikaw Hudyo, kung ikaw tinuli, di ba ang pinili ipanghambog na sila pinili nga mga tao sa Dios. Mauna nga ingon si Paul, dunay dako nga bintaha sila kay ngano sila mismo maoy gitugahan sa Ten Commandments, the very words of God gihatag ngadto kanila. Nya mingon o ang uban nila wala mo tuo, nagpasabot mo sab na ang Ginoo manimaos pud di pud Ginoo faithful nila pud dili sila faithful sa Ginoo. Ya. Ingon po diri nga ang Ginoo tinud-anon gihapon bisan pag ang tao bakakon. Ang Ginoo is stable siya sa iyang pagka maunungon, sa iyang faithfulness bisan pa ang tao magbakak. Bisan pa ang tao ang iyang mga saa dili iya tumanon. So mahimo siyang bakakon, no? As it is written that you may be proved right when you speak. Ay ang Ginoo nagbaton sa kamatuoran. Ang Ginoo nagbaton sa katarong. Mao nga ang Ginoo na gani muhukom, wala nay makatuis anak, mao na gyud na siya kamatuoran, mao gyud na siya righteous judgment.
Now, kung maingon po sila, unya kung ang atong pagka-dautan, nakapukaw sa pagka-faithful sa Ginoo niya, nahimo na hinoon siyang halangdon, no? Nahimaya na hinoon siya. Mas maayo pa rin maghimo tag mga dautan, maghimo tag mga kalapasan, kayo mas mahimaya pa ang Dios. Miingon na yon si Pablo nga, ang kamong mga tao nga nagtamod sa mao nga filosofiya, your condemnation is deserved. No? Kaya ilang deceitfulness of the heart, maunay ilang gipatuyangan o ilang gipayondayonan. No? Kunya, mingon nga, what shall we conclude then? Kay ang pulong sa Ginoo maura gihapoy nagsulti katong ipag-enumerate sa Ginoo nga mao toy mga sala sa mga tawo nga ginumtan sa Dios. Wala kadto miingon nga mao kadto mga sala nga nakapahimaya sa Dios. Dili ta makaingon may pag mag-unrighteous ko, mag-unfaithful ko kay faithful man ang Ginoo. The more man makailata sa faithfulness sa pagka-righteous na sa Ginoo kun kita unfaithful, no? Kana alibay na nas mga katawhan. Kay gi-enumerate na daan sa Dios sa lain-laing part sa Biblia ang sala sa tawo nga gidumtan sa Dios. Moingon niya diri sa verse 11, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away and they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Hintil o Hudiyo wa gyud sila ang qualify sa Ginoo. Na kini gihisgutan sa Salmo 14:1-3, Salmo 53:1 ngadto sa 3 o Ecclesiastes 7:20. Mautoy gipang describe niya katong akong gibasa kaniya. No one who seeks God, no one who understands God, no one all have turned away. So tanan parehara. Dili makaingon hudi kamo mga hintil kay mo kaila sa Dios, kamo may turned away hasta ang mga Jew. No, kanang giingon nga all have become worthless and there is no one who does good, not even one. Hindi gid makaingon mga Hudiyo nga sila exempted sa sala. Kanya ka verse 13, their throats are open graves, kanang tutunlan o dila nga magsigig panunglo, no? Open graves. And their tongues practice deceit, mga dila nga malinglahon, mga dila nga kanang pakakon, naa kanang sa gihisgutan na kana sa Salmo 5:9. Unya kining the poison of vipers are on their lips. Naa kana sa Salmo 143, kining their mouths are full of cursing and bitterness. No? Mga kangilad, kalagot, kapungot o pagtunglo. Naa kana gihisgutan sa Salmo 17. Unya, their feet are swift to shed blood, ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. Naa kana sa Isaiah 59 verse 7 and 8. Ug ang katapusan nga gi-enumerate ni Paul, there is no fear of God before their eyes. Salmo 36:1. So collection kini sa lain-laing mga bersikulo sa Old Testament nga giladlad ni Paul ngadto sa mga Hudiyo, ang mga self-righteous nga mga tao. Mingon sila ang hintil, kami mga Hudiyo man mi exempted mi sa kalagot sa Dios, exempted mi sa wrath o judgment of God, kay mga anak gud mi niya. Dili mga igsoon. Kay kanang gipang enumerate ni Pablo collection lain-laing bersikulo sa Old Testament iyang gibutang sa ilang atubangan. That means nga tanan wa gyud mo sipyat usa ato kasayop, they are already a transgressor of the law. Kung ang law gikan pa na dito ang atong ibutang sa Genesis hangtod sa Deuteronomy, usa lang ka bersikulo nga imong na violate, na supat, you are already a transgressor, violator of the whole law. No? Kunya ang verse 19 ug 20 mo nindot nga punto ni Pablo tungod sa ilang pagkahambugiro sa mga Hudiyo. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law.
so that every mouth may be silenced and the whole world will be accountable to God. So ang whole world, that means both Gentile and Jew. Dili lang ang mga Gentile accountable to God. Hasta kamo kay gitagaan mo balaod o kining balaod nagsulti speaks to those kamo. Kami ingon man mga naa kamo balaod, maura po na mo condemn ninyo ang mga Hudiyo. Kung ay mo pag sulti mga Hudiyo nga kamo wala mo'y sala, nga kamo righteous mo kay nagsubay mo sa balaod. Verse 20, therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law, rather through the law we become conscious of sin. Mo illustrate ko sa ato lang karong panahon na diha mo kus diin argue nagtrabaho na tong una from 1984 to year 2003. Nya kanang apil man sa mo trabaho mo atong mga isla, nya mo sa isla makakuan mi dito do na mga kanang nagdinamita, no? Although kana more on Department of Agriculture nga concern, pero sa along daw isa obligado pud may mo report ana nga dunay nagbuto-buto dito pag field work namo kay taga gobyerno baya pud ni. So dunay mga dinamitero nga madakpan ni, wa man ko kahibaw anang balaura nga bawal magdinamita. Kanang pagdinamita og mga isda nagisupak yun na sa atong balaod. Gibutang lang ng balaod aron makahibaw ang mga tao nga dili maayo nga ang mga isda nga mga gagmay, mga isda nga naay mga bihod maapil og kamatay inig buto sa dinamita. Ibuhat lang ng balaod aron kanang mga dinamitero ang mga tao bisan pag di sila engage sa dinamita makahibalo nga dili maayo ang pagdinamita. Unya og ang mga tao moingon nga, "Oh, wa man ko kahibaw nga naa na day balaod ga." Dili pwede magdinamita og isda. Bisan pa sila wa makahibaw tungod kay naa nay balaod. Tunag gihapon sila sa laon o angay sila manubag. Akang tabol gihapon sila mga igsuon. Common kana nga kanang rule sa pagbalaon. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Nakahibaw ka o wala sa balaod, kumo kay imong gisupak ang balaod, manubag yung ka. Kunya unsa may purpose sa balaod? Aron ba mahimo kang righteous? No. Kanang balaod giingon nga through the law we know we will become conscious of sin. Sa akong nakatunan sa Bible study, very basic and simple illustration, mura na siyang flashlight. Ang kanang 10 commandments mao kanay mulamdag kanimo. Kay imong makit-an diha ang naa sa kangit-ngit, mga butang nga naa sa kangit-ngit. So kung ikaw naglakaw sa kalibutan nga wala kay 10 commandments, wala kay konsensya, wala kay unsay mga do and don'ts, wa jud kay kalibutan ug unsa na di ay ang imong nalapas nga kabubuton sa Dios. Ug dili ka conscious kung unsa nakalayo ang imong pagkatagak sa himaya sa Dios. How you have fallen from the grace of God kung wala ang 10 commandments. So ang 10 commandments mo pa-realize nimo. Ang mga balaod sa Dios mo makapahigmata kanimo kan makita nimo hala nakabuhat pag ana. Hala nabuhat man nako. Hala nakapanunglo man daay ko. Uy naa man daay ko kalagot anang tawhana. So tungod sa balaod nga nag-ingon ginadili ang pagtunglo, ginadili ang pagpanglibak o unsa pa na diha. Unsa pa ng mga guidelines sa atong Christian life, kita nahigmata nga kana daayng mga butang nga idumtan sa Dios. Wala mahimuot ang Dios ni anak. Pero dili nga ingon nahimo tang righteous. Through the law we become conscious of sin. Nahimo tang conscious nga kita daay makasasala and we need a savior. Nga kita, we are fallen from grace and we need the grace of God to redeem us. Kaya mao kini ang theme sa Bible. From Genesis 1 to Revelations 22, repeated theme. God's love or God's grace redeem sinful man.
God's love redeem man. God's love redeem man. God's love redeem man. Ang Ginoo nagaluwas kana tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang grasya. Ang balaod is just God's way, God's method of showing to us sa unsa kadako ang atong pagkalagapak, pagkalayo sa Dios. How far we have fallen from grace. Nga unsa man dai ang dapat nato nga atong realization nga I am a sinner and I need a Savior. Mao nay purpose sa balaod, mga igsoon. So kinsa ra may nakatuman sa 10 commandments. Sa imong huna, sa imong punilungan, sa imong mga aksyon, walay lain si Jesucristo lamang. Grabe ang standard sa Ginoo. Kalagot lang, equivalent to murder. Kaibog lang, equivalent to adultery. Ingon ana kataas ang standard sa Ginoo. Pa nimo buhata, wala pa nimo aksyon ni. Ta imo palang fantasy, you have committed sin. You have fallen from the grace of God. So mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios. Nga tungod sa grasya sa Dios, tungod sa iyang balaod nga nakarealize kita na kini day mga butanga gidumtan sa Dios. Kining mga buhata, kining mga huna-hunaa, kining mga pulonga, wala mahimot sa Dios. So nang Ginoo naghatag kanatong guideline, mao nga gitagaan ta sa Ginoo ug Biblia. O ang nakanindot lang kay di lang ang iyang tulong ang iyang gihatag kanato. Gihatag pag yun niya kanato ang iyang bugtong anak nga maoy mo redeem kanato, maghatag kanatong empowerment nga ma-comply nato unsay iyang mga requirements sa atong kinabuhi. O gihatag kini ni Jesucristo pinaagi sa iyang Espiritu Santo. So again, padung ta sa Romans chapter 8, that is the secret of successful Christian life. Ang Espiritu ni Jesucristo nga naa nagpuyo sud sa ato. So just an advanced challenge. Resident lang ba siya o president? Dormant lang ba siya? Kanang dormitoryo to ako natog, to ako nagpuyo? Or siya mao'y dominant force sa atong kinabuhi? So ang balao dili maggiya na to padung sa langit. Ang mag-lead na to padung sa langit mao ang Espiritu Santo ni Jesucristo nga naa nato. No? For the law of the Spirit and life have set us free from the law of sin and death. Mao na atong status, mga igsoon. Advanced lesson na sa atong future nga sermon. Pero right now, we are under the law that brings curse. Under the law, kining atong hisgutan karon ba? Ang atong status is we are now living under the law of love, under the law of grace. Pero kining Romans chapter 3 that nga akong gi-mention karon ni ining sermon na this speaks about the law that brings death. Because the law itself is like a flashlight. Through the law, we will become conscious of our sin, of our transgression, of our error. So, mao na purpose sa 10 Commandments, mga igsoon. Mga maghinumdum ta. Agay na itong hunahunahon na itong mga kaparentihan, ang atong mga lulo, lula, kalabi na itong kinalmutuman, kita sa 10 Commandments, aron ta malangit. Tumanon ang sugo sa Dios aron ta malangit. Mga igsoon, sultihi sila. Tiksi sila. Tawaga sila sa imong cellphone. Ingna lula, tiya, o ugangan, pinalangga nga ugangan. Ang 10 Commandments o guban ang mga kasuguan para ra na makahibaw ta nga kita hopeless sinner nga usara gyud atong hope, the Savior Jesus Christ. The purpose of the 10 Commandments is that we will become conscious of sin, that we will become conscious of what God hates, what are the things, thoughts, words that does not glorify God. Things nga nakapahimulag ka nato sa Dios. Mao nay purpose sa balaod.
ang balaod magiya. Dili ang balaod magdala, no? Ang magdala nato sa langit si Jesucristo. Kay si Kristo lamang ang nakatuman sa balaod 100%. Miingon si Jesus Christ, I come not to nullify the law, but I come to fulfill what the law requires. O si Jesucristo lamang ang nakatagbaw sa requirements sa balaod. Mag-ampo kita. Lord God, Heavenly Father, salamat kaayo Ginoo. Na dili dahi kami angay manghambog sa among religious status, sa among spiritual level ug asa nami i-compare namo sa awang mga tao. Kay mao man gyud among tendency mangomparar dayon mi nga mas bintaha pa mi, mas maayo mi, mas righteous mi, mas matarong mi. So i-remind kami kanunay Lord nga we are just sinners saved by grace. Nga among ma-focus ang imong grasya. Nga tinuod kayo dili kami makaadto sa langit sa among paningkamot pagtuman sa balaod. Kay ang balaod dili magdala namo sa langit. Ang balaod magdala na hinuog condemnation nga kami maimpyerno. Kay for the wages of sin is death. Ang transgression mo ay magdala namo sa kalaglagan. Na ang purpose dahil sa balaod, it's your way, Lord, na mahimo kaming aware, mahimo kaming conscious, mabukhan ang among hunahuna, ang galamhan, among kasing-kasing, nga luoy gyud ay kaayo mi kung among i-reject ang imong anak. Kaysa imong sovereign plan, nag-provide ka og Redeemer. Nga imong gipaanhi si Jesucristo sa kalibutan aron mahimong walking teacher, living word to bring us to heaven, nga mao ni dalan padung sa langit, which is the law of love, the law of grace, the way of the cross. Nga tungod sa gugma ni Jesucristo namo nga mga Hintil o mga Hudiyo, willing siya magpakamatay sa cross. For without the shedding of that perfect lamb, wala gyud kapasayloan sa mga sala. It's the blood of the lamb, it's the cross of Christ, it's the grace of Christ maoy magdala namo ngadto sa langit. Og salamat sa imong gift of eternal life, sa imong gift of the Holy Spirit nga mao na karoy mag-inspire kanamo nga fulfill namo ang imong requirement nga ikaw Ginoo, we will make you smile, we will make you glad, we will make you happy. And thank you Lord nga kami sa imong gi-challenge karong hapuna nga we should not only trust and believe in you, but we should obey sa imong mga requirements. We should obey your words, as the song said sa him, that we have to trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. So Lord, himoa na kami magasubay karon sa balaod Lord, the law of love, the law of grace, na ang katong imong gihatag nga 10 commandments o mga balaod sa Hudiyo that will make us conscious, O Lord. Maorgay purpose niya. Na aron kami mahimong aware nga we are hopeless sinners. Nga kami conscious kami, Lord, nga kami makasasala nga nagkinahanglan og manunubos. Og salamat nga napalgan ka namo nga ikaw maoy you are the perfect Savior. Og ikaw na maoy magdala namo ngadto sa langit. Og dili ang among performance in accordance with the Lord. We will perform all good works, good things, because we love Christ. We know, O Lord, na tinuod po ang imong requirements. Nga you save us first by grace through faith. Ephesians 2:8-9. Aron dili mi makapanghambog, Lord, nga nalangit mi tungod kay na-comply na mo ang 10 commandments.
Nasluwas mi Lord tungod sa imong himaya, dili sa among compliance, tungod sa imong gugma, tungod sa imong grasya. But after saving us, verse 10, for we are God's workmanship, we are God's masterpiece created in Christ Jesus. And we are now your willing instruments so that we can perform many good works through our bodies. So ang among pagbuhat o mga maayong buhat, Lord, ang among pag-obey, tungod kini sa empowerment sa Espiritu Santo nga imong gipapuyo kanamo, dili kami maka-obey sa among kaugalingon. Apart from you, we cannot do anything. We need your Holy Spirit to empower us, to challenge us, to inspire us, to encourage us to comply, to do these good works that you have prepared for us in advance sa Ephesians 2:10. Salamat Ginoo, na dili na kami under the law, under na kami sa grace. O kining tanan among gidaig ka, gipasalamatan ka, gibayaw na mo iyong pangalan sa ngalan ni Hesukristo nga among Dios ug manunubos. Amen. Maayong hapon.